Guys, ito yung cause nga bakit nag-lose compression yung compressor. Pinaklas natin lahat. Ito. Try sana natin i-revive. Kasi para makasave yung customer natin. Kasi nasa 8,000 plus yung compressor eh. So ito. So nangyari nito. Yan. Ito. Pinaklas ko na ito lahat. Nissan Frontier 2001 model. Yan. Makailang beses na rin itong charge ng ibang technician. Tapos mga ilang buwan lang wala na. Kasi yung chinek ko una may leak dito sa fittings niya. Yung o-ring niya dito sa discharge line. Dito sa discharge. Yun. Nag-leak. So, nag test ko. Pag test ko ulit, wala nang leak. Kaso nung tinesting namin ng customer, nag-charge na ako, nag-reprocess na. Ayan. Yung pressure ng high side niya nasa 100 lang. Taka yung discharge nasa 60 yata yun, 60 or 55. Ayun, nabi sa customer na wala, maglolos compression na yung compressor mo. So ayun, nabi ko sa niya ganito, try kong i-overhaul yung compressor. So okay. Nag-change na ako ng filter dryer. Yan. Tapos dito yun yung ginawa ko. Pagkatapos ito, pinaklas ko yung compressor nya. Pahirapan naman ang pagbaklas ng clutch eh. Pero mayroong buti na lang may puller tayo. Ito guys, ang gamitin nyo kapag tatanggal kayo ng clutch, magnetic clutch nya. Ito yung magnetic clutch nya. Ito. Tsaka pulley. Dito sa pulley pala. Ito. Yung mahirap yung pulley. Ito. Ito mahirap tanggalin. Yung pulley nya. Dapat may gamitan mo ng puller. Yan. So ito guys, balik tayo sa compressor. Ito. Ito yung compressor nangyari. Oh. Tingnan nyo yung laki na ng kain ng compressor. Oh. Diba? Tingnan nyo. Kaya pala siya nag-loss compression. Ito. Kaya mga guys, siguro nagte-charge na tayo ng prayer ng technician pero hindi nilagyan ng lubricant. Hindi nilagyan ng compressor oil. Nagche-charge lang siya. So yung nangyari, pag-flashing ko ng condenser, napakaitim ang condenser niya. Napakaitim ng condenser nung i-reprocess ko yung pressure niya. Napakaitim ng oil niya. Ito nangyari. Yan. Ito yung price, yung oil niya. Diba? Napakaitim ang oil niya. Tsaka meron itong mga metal, no? So meron mga metal, so ibig sabihin kain na talaga. So ang hato natin dito guys, mga master, mag-change na lang tayo ng compressor na talaga. Wala tayong magawa. Ito ang tingin mo. Ayan guys, talaga di mo talaga. Ito mga guys, kapag nagpapalit kayo, nagpa-check kayo ng compressor nyo o yung car aircon nyo, dapat huwag lang basta mag-charge ng freon o freon ng refrigerant. Huwag lang basta mag-charge, dapat ipa-check sa technician. Halimbawa,
kapag nauubos ang refrigerant niya, ibig sabihin milik yung system. Huwag naman bastang magcha-charge lang kasi sisira yung unit natin eh. Hindi naman yan mauubos yung refrigerant kapag walang leak yung system natin. Ayun, nangyari dito, nag-leak na yung discharge, meron ng leak yung dito sa discharge nya, pero charge pa rin ng charge ng refrigerant. Tatlo ata niya din yards. Sabi ko sa kanya, hindi ko ito i-charge kasi baka mag-public rin, back job tayo dyan. Ayun, naklas ko talaga, nag-test ko. I-upload ko lang yun yung pressure ng pag-testing ko ng unit, kasi yung pressure kasi 100 yung discharge at saka yung discharge yan nasa 50, 160, 50, 60 yung discharge nya. Ayun, hindi na. Ayun guys ha, ito lang muna sa ngayon kasi tatawagin ko pang customer, sabihin ko sa kanya wala na talaga, no chance of winning. Salamat guys.